Mga ka-NBA, may isang team ngayon na biglang naging sentro ng usapan sa buong Eastern Conference. At hindi ito ang Boston Celtics, hindi rin ang New York Knicks, at hindi ang Miami Heat. Ang team na pinag-uusapan natin ngayon, Philadelphia 76ers. Dahil matapos ang isang napakalaking off-season, mayroon silang lineup na parang ginawa sa NBA 2K. Nandyan si Joel Embiid, nandyan si Tyrese Maxey, dumating si Jaylen Brown, at ang pinakamalaking sorpresa sa lahat, LeBron James. Oo, mga ka-NBA, si LeBron James ay sumali sa Philadelphia sa isang 2-year $8 million deal ayon sa senaryo na pag-uusapan natin ngayon. At kung titingnan mo lang ang pangalan ng kanilang starting five, nakakatakot. Pero narito ang pinakamahalagang tanong. Maaari ba talagang pagsamahin ng 4 na superstar level talents at gawing isang tunay na championship team? Dahil sa NBA, hindi sapat ang maraming pangalan. Kailangan ng chemistry, kailangan ng health, kailangan ng role definition, at higit sa lahat, kailangan nilang manalo kapag dumating na ang playoffs. Kaya ngayong video, pag-uusapan natin kung bakit napakalakas ng Philadelphia. Pero pag-uusapan din natin ng isang malaking problema na maaaring maging dahilan kung bakit hindi sila maging champion. Simulan natin sa projected starting lineup. Point guard, Tyrese Maxey. Shooting guard, VJ Edgecombe. Small forward, Jaylen Brown. Power forward, LeBron James. Center, Joel Embiid. Mga ka-NBA, tingnan ninyong combination na yan. May elite scorer, may athletic wing, may two-way star, may LeBron at may MVP level center. Sa papel, napakalakas. At ang magandang bagay kay Maxey, hindi niya kailangan maging number 1 option sa bawat possession. Pwede siyang maglaro off the ball, pwede siyang mag-run ng pick and roll, pwede siyang umatake sa transition, at kapag nag-collapse ang defense, may 4 na iba pang dangerous options. Pero dito nagsisimula ang tunay na challenge. Sino ba talaga ang magiging number 1 option? Maxey, Brown, LeBron, Embiid, at kung sakaling dumating ang crucial possession sa fourth quarter, sino ang kukuha ng bola? Dito susubukin ang coaching ni Nick Nurse. Isa sa pinakamagandang bagay para kay LeBron sa Philadelphia, hindi na niya kailangan maging Superman gabi-gabi. Hindi na kailangan niya mag-4 na points para manalo. May Maxey, may Brown, at higit sa lahat, may Joel Embiid. Ibig sabihin, maaaring bawasan ni LeBron ang workload niya. Mas maraming off-ball opportunities, mas maraming playmaking sa second unit, mas selective na scoring, at maaaring mas maging dangerous siya sa playoffs dahil hindi siya kailangang ubusin sa regular season. At dito pumapasok si Jaylen Brown. Sa tingin ko, maaaring siya ang pinakamahalagang addition ng Philadelphia. Bakit? Dahil hindi niya kailangan magkaroon ng bola sa kamay sa bawat possession. Kaya niyang mag-cut, kaya niyang mag-defend, at kaya niyang gumawa ng sariling shot kapag kinakailangan. At iyon ang perfect complement sa isang lineup na may LeBron, Maxey, at Embiid. Hindi rin pwedeng sabihin na automatic number 1 ang Philadelphia dahil napakalakas ng Eastern Conference. Nariyan ang New York, nariyan ang Boston, nariyan ang Detroit, at mayroon ding mga teams na maaaring biglang mag-click. Kaya kahit napakalakas ng Sixers, hindi ibig sabihin na madali silang makakakuha ng top seed. At minsan, mas maganda pa nang hindi mo ubusin ang players mo para lamang makuha ang number 1 seed. Mas mahalaga ang health. Kaya kung matapos sila ng around 45 to 50 wins, hindi ako magugulat. Dahil ang regular season record ay hindi ang pinakamahalagang sukatan para sa team na ganito ang roster. At huwag nating kalimutan ang bench. May Anthony Simons, may Kentavious Caldwell-Pope, may Dean Wade, may Justin Edwards, at may mga young bigs na maaaring magkaroon ng importanteng role. Kaya ano ang prediction natin? Hindi ko sila ilalagay agad sa 60-win territory. Para sa akin, realistic ang 45 hanggang 52 wins depende sa health at kung gaano kabilis silang mag-adjust. Pero sa playoffs, ibang usapan yon. Kung healthy ang 4 na pangunahing players, Eastern Conference Finals ang minimum expectation ko. At kung lahat ay nag-click, NBA Finals. At doon na maaaring mangyari ang pinaka-importanting test. Mga ka-NBA, maaaring maging problema ang Philadelphia para sa buong CBA. Ngayon, gusto kong malaman ang prediction ninyo. Sino ang magiging numero 1 seed sa Eastern Conference? I-comment ninyo ang prediction ninyo. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang NBA stories, rumors at malalim na analysis. Peace out!